Good morning mga kasaragaga. So, ayan, fresh na fresh si Sarah Gaga. So, paalis ako guys. Papunta ko doon sa kakilala ni Madam na may ano ba, may pato. Gusto niya man bilhin yung pato niya kasi ano daw, matataba. Ang pato niya, tingnan ko daw muna doon. At i-video ko tapos ipasa ko sa kanya. So, ayan. Ang mga kaganapan ngayon dito sa mansion ni Madam ay si Sarah ay maglakbay patungo sa inyo. So, ayan guys, grabe kainit. Nalaki sa panahon. Wala ko nagpayo kay natakot ako baka mag-payo kasi malakas ang hangin. So, hindi ako nagpayo. Malapit-lapit lang man. Pag-utusan lang tayo sa Malacanang ano. Diba? So, napautusan lang tayo sa Malacanang na tingnan yung ano doon guys. So, pato. Magbili kasi si Madam ng pato. Gusto niya ang pato padamihin. Kasi masarap daw yan sa adobo ng pato. Masarap din yung itlog. Siguro, pero hindi man ako nagkakain ng pato guys. Ewan ko ba bakit. Ano pa yan siya? Hotdog pa yan. Magkain ako. Hotdog na ano ba? Yung may cheese. Joke lang. It's a joke. So, medyo layo pa talaga guys. Tapos ang init pa no. So, kailangan natin lakad-lakad lang para exercise naman sa ating lawas o sa ating kasawan. Grabe ka mga ano. Stagnant water. Sobra kayo. Stagnant water. Oh. Sir Pogi. Ito lang. Never did it. Likole. Bilita. Ano ko sa broha. Likole sakyan mo. Pato. Masakyan na si Bilita died akong paalo. Nanduri. Isakyan ko na rin. Grabe na sa pinipili kabayot. Dagang kain. Grabe kainit guys. Kailangan talaga tayo always fresh. From the bottom of my heart. So ayan. Malapit na tayo ila Violeta. So nabay daw aso diri. Ito nabay aso diri Ayaw pa makagat ng aso A few moments later. Hindi arang pato Pila man nakabuk 1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 Okay man siya Ugaw lang kaya walay tubig siya Ano yung pato naman So, ayan guys, kami na naman naiwan dito dahil nag-attend si Madam ng party sa mga batch 91. Kasama si Sir at saka si Madam Jing ang kasama din nila, yung asawa ni Gamay. Saka kasama na yung driver, si T-Boy Lolo TV, at saka si Sir Spine. Kasama, bali ano sila guys, 5 ang kinasama nila doon sa party. So, hindi na kami magluto ng ulam kasi marami mang ulam na natira guys. Dapat ngayong panahon na to, magtipid tayo kahit mayaman pa yung amo natin, magtipid tayo guys, kawawa naman. Ano naman ngayon guys, ang mahal ng mga gasolina. Hindi makayaw ng 2 plus na. A few moments later. Ayan guys, ang dragon fruit sa rest house at saka sa farm yung labana. And then, Diyos ko guys, nag-harvest na kami doon sa aming bayabas sa Marahan.
Di pa namin natikman yan, di pa ka magtikim. Ang una magtikim niya yung may-ari. Diba? So, magkape ako, guys. Oh, yun yung alam, magkape ako. Andyan po si Madam Lablab. Ang pinsan ni Madam Tucci na pinakamaganda and sexiest. Yan na po nang kumusta na po na yung bana ba yun? Every day and every minute, nag-chat na sila doon. Kumusta naman kahan? Ganyan talaga ang mga, mag-lovers. Kita ani, ang love natin ani, kape na lang. Kung may nagmahal sa tuwa ani. A few moments later. Basi kayo, pati po diyang baba niya, ang grabe. Naiano ba, isang bakla naman tay. Dahil daw malaki ang tiyan. So, sabi nila, ang suspect nila guys, ay para daw ulam. Tayo kasi guys, mag-ingat tayo sa mga bunganga natin. Kasi hindi natin alam yung mga taong makahalubilo natin. Hindi natin kilala o baka dinibdib nila yung mga sinasabi nating hindi nila nagustuhan, di ba? So, malay mo, ako naniniwala ako sa mga ganyan. Naniniwala ako guys kasi naniniwala ako sa mga albularyo. Kasi noon sa amin, malayo kasi sa amin doon ng hospital. So, kailangan mo pa mag-travel o halimbawa wala ang pera, di ka makatravel. Pagka ito dong, ikaw kagaya ako. Wala siya na maglikay dito sa atong baba guys. Una man dito tayo dapat i-istorya. Pugna na to kay ang tao wala ta kaila saya. Diba? Malay mo na gidumta na day kaniya. Dili sa kalimot. Dili sa magdumot pero di sa kalimot sa imong giingon sa iya. Diba? Usapan na siya. Bisa kung saan makasikat na naman daw yun na bakla komedyante. Malay natin, di ba? So, talagang kinuha na siya ni Lord. Condolence na lang. So, ayan mga kasaragaga. Ang makaganapan kanina ay hindi ko pa natanong yung may-ari ng pato. Kasi bilhin daw ni Madam yung lahat kasi naawa si Madam sa pato dahil yun nga, walang tubig, walang kain. Sinabi ko man sa may-ari na pumunta ka sa bahay everyday kasi marami kaming yung mga ulam ba na tira-tira. Yung mga, halimbawa magkain, magkugas. Mayroon man tila mga kanin kunti. So, may ipon yan, magdami man yan, di ba? Sabi ko sa kanya, kunin mo doon yung mga lamaw. Ayaw man niya kasi malayo, manggod ang bahay nila, guys. Mabigat yung baldi. Tsaka, mamasahe na naman siya. Naghirapan na nga. Hanap ng pira, mamasahe na naman siya. So, ikaw, sabi ko sa ni Madam bilihin yun kasi naawa. Very healthy ang mga pato eh. Tambok siya. Kaya lang, kulay na is very dirty dahil wala kasing tubig. Yun nga, walang tubig. Kung naligo yun sila guys, very puti yun. Gusto naman ang bilhin yun, dalhin sa farm para perfect siya. Diba? So, ayan, mga kasaragaga. Ang mga kaganapan ni Sarah Gaga ngayon. Ang wish ko lang talaga sa buhay ko guys ay tahimik na pamilya, masaya na pamilya, magkasalo-salo kami lahat sa mama ko at sa mga kapatid ko na healthy kami lahat. Yun lang naman talaga hinihiling ko guys. Kaya nagkaroon ako ng gusto kong maging isang ganitong pagbablog dahil gusto ko i-share sa inyo kung ano talaga ang namin hanap buhay. So, yung mama ko kasi guys, hindi siya mapalagay. Palagi siya mapakali kasi gusto niya kumilos, gusto niya magtanim ng mga gulay. Pero yung mga tinanim niya guys, ninakaw ng mga kapitbahay. Pero okay lang yan sa kanya dahil daw nakakain sila at yung pinagpawisan ni mother ay
Doon sila kumukuha ng mga gulay, okay lang kay mama. Pero para sa akin, hindi po okay yan. Dapat manghingi sila. 'Di ba? Manghingi sa nagtanim. Kahirap kaya magtanim, guys. Mag-ano ka pa, magguna ka pa, 'di ba? Tapos init. So yan ang gusto ng mother ko doon sa amin lang. Ayaw niya dito sa Davao, ayaw niya dito sa kapatid ko kasi nasa bahay lang siya. Ganyan naman siguro yung mga maedad-edad na, 'di ba? Ayaw nilang nagkilos-kilos man siya doon, nagwalis, hugas ng plato. Pero ayaw lang talaga palabha ng kapatid ko ang mama ko kasi matanda na siya. Ayaw na ng kapatid ko na maglaba pa siya ba. Matanda na, magsakit na naman yung likod niya o buhay na naman siya. Pero ayaw niya pag nakita niya may mga labahan yung kapatid ko. Diyos ko, laban niya talaga yung pag-uwi ng pamangkin ko kay maglaba na siya. Wala nang labahan. Nilabanan niya. Mamayang gabi. Kalintura na siya. Kahi kay gulo. Jud ni mga tigulang no. Pero kita na lang ang jud ang mag-adjust kung asa sila happy. Suportaan na lang yun nato ang atong mga ginikanan, guys. Ilisod kayo nga wala na tayo ginikanan. Di ba? Wala na yung magsabi sa'yo, mag-ingat ka, alagaan mo sarili mo, wala ka nang mahag, pag dati pag uwi mo, halimbawa mag-rest di ako. Niyahag ko talaga sa minahanap ako ni mother. Kahit ganito ang mukha ko, guys, hinahanap ako ng mama ko. Tandaan nyo yan. Kung hindi ko nakaranas na hindi na kayo hinahanap ng mama niyo. Bitaw, oy. Karaming love na love ako ng mama ko, guys. Noon pa yan, maliit pa kami. Pero normal yan kung pinapalo ka pa nung maliit. Dahil para matuto ka kung ano ang mga gawaing bahay. Di ba? Ganon yun. Kaya ang pagpalo sa mga anak, ang pagpalo ng mga magulang natin sa atin, ay siya po ang pagmamahal. Ng pagmamahal na matuto tayong tumayo sa sarili nating paa. Kasi lahat naman tayo ang kukunin ni Lord. Wala man talagang maiwan dito. Kahit ang dami-dami mong pag-aari dito sa mundong ito, hindi mo talaga kahit isang kusing hindi mo madadala. Kaya tandaan natin, guys, kung ano mang binigay ni Lord sa atin, dapat magpasalamat tayo at magbigayan tayo sa mga taong nangailangan. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng mag-pray dahil ang gasolina sobrang mahal na. Naabot na ng 100 plus ang gasolina sa kalitro. So paano na yung nakabili ng mga sasakyan na medyo hindi masyado kaya, okay lang sa mga mayaman. Makabili man sila ng makagasolina man sila. Tayo, ano na may gasolina ka, wala man akong sasakyan. Yung iba ba, yung tama-tama lang, kasi pangarap nila magkaroon sila sa sasakyan. Nagmahal pa ang gasolina, Ginoo ko. Sana man yung kalibutan, oy. Grabe. A few moments later. Grabe na talagang karon nga administrasyon ni Marcos, oy. Grabe na ang pagmahal. Diyos ko, ang bigas ng mahal ang bigas. Mayroon man ang bigas, mayroon mang binta bigas sa barangay, tag 20, pero okay na yun. As long as makakain tayo, dito mag-antay na aabot pa ng kilo na 150 ang kilo. Kaya tayo, guys, kung may malaki tayong area, dapat magtanim tayo ng mga gulay, magtanim tayo ng kamuting kahoy, kamuti, yung mga mga kakanin, mga saging. Kasi yan, guys, hindi natin alam ang panahon. Ngayon nga, 'di ba, nagmahal ng gasolina. Nagmahal ang bigas. So, gwapa kayo ang naabot. Haman. A few moments later. O mo na yung tagiya sapato, nahugaw kaayo, walay tubig, tanawan ang tagiya. Siya palito na to ni madam. Pila to ka buok? Ayaw to apil ang gagmay. Apil ang gagmay. Pakapi na to ka gagmay. Apil ang baligya naman to. Ay, siya ra akong pakuanon ba? Ganyan na siya nga. Kung wala ka sa bulita dito, dami na kabalo ba ka ni bulit. Nalaba baya ko no, nalaba ko Kaya sa madam nga, kabalo ba ka ni bulita da maritis baya jud to. Di nalaba ko. Mukatol jud to yung mait kun dili sa kayaw-yaw. Nalaba ko. Unya,
Okay daw itong bugas nga sa barangay. Okay man tayo sila. Wala ka kita. Wala ko po pakita. Tutag 20 kilo. Wala ko pakita. Ano yun? Wala ko pinakasuan dito na. Mm. Dito ko rin, imong banner na dito, kato imong laki. Gani. Kung asa ba yung pato diriya, kay tanaw ni madam ba, ipatanaw ni madam. Niya. So nadia ayot, walay tubig, wala lagi tubig. Dahil na yung pagkaon pero may tubig. Inig maghugas ko sa Ah. tato. Ha? Oh. Akong bato. Gwapo kayo dito pagkuan sa farm to, kada kag tubig. Oo. Tapos lang magwapo naman to. Bilang pagwa na to. Sabunan to ni mo niya. Katong magwapo naman to. Kaya kung niagi ako na itong sabunan sila. Palisyo po di kaayo lagi. So ayan guys, napaka-timing sa mansion. Kasi hindi pa sila umuwi. Mamaya pa yun sila mauwi kung hindi alas 12. Mamaya sila guys pag mag-attend talaga sila ng party. Matagal talaga sila makauwi kasi siyempre mag-enjoy pa man yan sila, di ba? So mga tsikahan to the highest level na tsika. So ayan mga kasaragaga, please don't skip my ate Sara Gaga. Ayan, hinihintay ko po sa inyo ang inyong suporta kay Sara Gaga. Kung di kayo mo suporta, naharap po na sa inyo ha. Kung ganahan mo, ayan. Happy si Sara Gaga guys. So guys, nagtaka ako talaga sa kamay ko Bakit masakit pa? Masakit pa talaga dito ko. Ito. Ayan. Yan lang man. Ewan ko ba kung bakit siya masakit. Kasi sabi daw ni may nagsabi na nanuhan ako ng delay not like hours. Kasi minsan kasi ako magtrabaho guys. Hindi ko na alam ang oras. Alas 6 na pala. O, diba? So, hindi ako nag-excuse. Hindi ako nagsabi sa mga excuse, diba? Super naniwala man ako sa ganyan. Pero, sabi ko, bakit? Ang tagal naman. 3 beses na po ito na nahilot. 3 beses ko na pinahilot. Wala pa rin. Wala pa rin guys. Ganun pa rin. Pero nagtatrabaho pa rin ako guys. Kasi hindi man pwede yan na hindi mo itrabaho kasi mas lalo pa magsakit. So gilaw-galaw ko anong mga ginagawa ko dito sa mansion. Ganun din ang ginagawa ko guys. Kasi pag hindi mo igalaw-galaw yan, pag nakaganon na yan, pag nakaganyan na palagi, masakit na. Hindi dapat igalaw-galaw pero masakit pa rin guys. Ewan ko ba pero siguro ipatingin ko to sa mga albularyo. Kung totoo ba talaga siya na anuhan sa mga not like ours. Ipatingin ko po ito guys. Huwag po kayo maglalasa guys. Kalagayan ni Sara Gaga. Okay lang po ako guys. Pero ang inaalala ko lang talaga guys yung sana maging maging malaki na ang views natin no. Sana maawa si Lord sa atin na palakihin na yung views natin para makatulong naman kayo para may paggamot ko tong kamay ko talagang kahit albularyo lang ipaano ko to kasi di pa hirap panggalaw pag may naramdaman ka, di ba? Hirap sa gabal. Mabuti pa ito ang katong sige nagbabay-babay. Yan kasi yung papaswerte dito sa mansion ni Madam Tucci. Ito po ay regalo po sa kanya nung nag-birthday po siya kilagaro sa kapatid ni Madam Tucci at saka yung mami niya. Yan po ang niregalo niya sa birthday ni Madam Tucci. Yung cat na gumaganong-ganon. Tapos nagbili din sa Madam nito na lagayan ng wet tissue o dry tissue. Yeah, galing pa po yan sa Hong Kong. Ang daming nabili ni Madam sa Hong Kong Nagbili si Madam ng doon. Nagbili si Madam ng parang haplas. Pero hindi pa rin tumalab sa kamay ko guys. Masakit pa rin talaga. Promise, hindi po ako talaga nagsisinungaling. Ako lang po ay sinabi ko lang sa inyo kung anong totoo. Wala na ako nanghingi sa inyo, di ba? Sinabi ko lang sa inyo ang totoo guys. Para kasi mayroon man mga subscribers si Sara na mga nagtatanong okay pa ba ako. Okay po ako guys. Kaya lang masakit pa talaga ang naramdaman sa mga buto-buto ko Ewan ko ba. So ayan guys mga kasaragaga. Please help naman kay Sara. Para naman guys.
may kunting income naman si Sarah every month. So, pero okay lang guys kung ayaw nyo talagang sa akin maniwala. Kung ayaw nyo talagang, hindi nyo talagang gusto yung video ko. Ito kasi yung video ko guys. Ito po yung nagpapatunay na kung ano talaga si Sarah Gaga sa buhay. Kung ano talaga ang mga ginagawa ko sa buhay. 'Di ba? Hindi naman ako nagfi-film dito na kunwari na halimbawa naghugas ako dahil dito sa pagpa-vlog ko, naglinis ako dahil gusto ko magkaroon ng kuto. Oo, pinapakita ko sa inyo, totoo yung ginagawa ko guys, everyday. Everyday ako naglilinis. Pero hindi ako everyday. Every film ko yung ginagawa ko. Iba na naman ang ginagawa ko, iba na naman ipi-film ko. 'Di ba? Pero actually, hindi naman hangad na always yung mga vlog ko sa paglilinis. Kasi yan man ang content ko. Kasambahay. Pwede pala nga doon ako makasabit dun sa chandelier na yan, oh. Pwede pala doon ako magpalagi. 'Di ba? So, yun lang guys, ang hinihiling ko sa inyo, don't skip my Ate Sara Gaga, and thank you so much sa inyong lahat, sa inyong malaking pagmamahal kay Sara Gaga. Kung hindi yun nagmahal, maraming salamat din po sa inyo. And once again, bye-bye and I love you all, mga kasaragaga. Thank you so much.